Kini nga walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Isang fraternity ng Ateneo Law School magbibigay ng pabuya para sa pagdakip sa mga suspect sa pagsabog sa pagtatapos ng bar exams. Tour guide na umeksena sa isang misa sa Manila Cathedral. Gustong patalsikin ng ilang grupo bilang tour guide sa Maynila. Lalaki arestado matapos mang blackmail at ikalat umano ang mga hubad na litrato ng nakilalang dalagita sa Facebook. OFW mula Saudi Arabia nakauwi na sa bansa matapos makaranas umano ng pamamaltrato sa amo. Libo-libong runners nakiisa sa pagtakbo laban sa breast cancer. Alamin, reaksyon ng ilang pasahero sa dancing flight attendants habang nagbibigay ng safety demo sa loob ng eroplano. At Regine Velasquez, bakit napaiyak sa Party Pilipinas? Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Bukas na nakatagdang simulan ng binuong komite ng Korte Suprema ang investigasyon sa naganap na pagsabog sa huling araw ng bar exams noong September 26. Para mas mabilis na madakip ang mga sospek, isang fraternity sa Ateneo Law School nagalok na ng 200,000 pisong pabuya. Nakatutok si Lia Manyala. Para mapabilis ang pagtugis sa mga nasa likod ng pagsabog sa huling araw ng bar exams noong September 26, nag-alok na ng 200,000 pesos na cash reward ang Fraternal Order of Utopia, isang fraternity sa Ateneo Law School. Act of terrorism kung ituring ng Utopia ang pagpapasabog kung saan 44 ang sugatan. First, to motivate people who have information to come into the open, to assist us in the identification and possible prosecution of the perpetrators. We consider that those acts or that act as an act of terrorism and cowardice, and not in the history of any fraternity war did we ever use such kind of destructive a very destructive tool. Bukas nasisimulan ng binuong komite ng Korte Suprema ang parallel investigation nito sa insidente. 3 sa mga mahistrado ng Korte Suprema ang miyembro ng Utopia Fraternity, sina Justice Roberto Abad, Justice Arturo Brion at Chief Justice Renato Corona. 10 testigo ang inaasahang ipatatawag ng komite. Kabilang daw rito si Jed Carlo Lazaga, ang law student na una nang itinuro ng 2 law students sa Cebu na siya umanong naghagis ng granada. Itinanggi na ng kampo ni Lazaga ang paratang. Ang San Beda Law School, pag-uusapan pa kung mag-aalok din ng pabuya. By raising this fund, we encourage other fraternities and sororities to up the ante so that more people would be motivated, not necessarily for the financial reward, but to also protect them. Sa October 15, inaasahang isusumite ng komite ang report kay Chief Justice Renato Corona. Lia Manyalak, nakatutok, 24 Oras. Sa issue naman ng reproductive health, hindi natitinag ang tour guide na si Carlos Celdran kahit pa ilang grupo na ang nagpetisyong i-ban siya sa Intramuros dahil sa pambubulabog niya sa isang misa sa Manila Cathedral noong Webes. Nakatutok si Steve Dailisa. Nagpa-picture sa tour guide na si Carlos Celdran ng ilan sa mga kliyente niya kanina. He's awesome because he was able to do that when nobody else could. And I'm like super pro RH Bill because that's what we need now. Yeah, I support him because he's like, he took a stand. So it was very, admirable. Pero ang ilang lector commentator at miyembro ng Knights of Columbus sa San Agustin Church na nasa loob ng Intramuros, di raw maaatim na patuloy na papasukin si Celdran sa simbahan para ipasyal ang mga turista, lalo pat di raw sila siguradong tama ang impormasyong ipinamamahagi niya. Imumungkahi raw nila sa Intramuros Administration na tuluyan ng iban si Celdran. Nakiusap kami sa obispo. O iba na lang sa mga ng simbahan. Kasi misa yung binastos niya eh. Hindi yung kami yung Panginoon binastos niya. Pwede naman siyang mag-protest outside the church. May proper proper place. Mahigit 200 pari mula sa may 85 parokya sa Archdiocese of Manila na ang kumondena sa ginawa ni Celdran. Di naman natitinag si Celdran. I can't
blame them for being angry, but I also at the same time cannot back off from the message that needs to be told. Kumpiyansa si Celdran na hindi siya ibaba ng Intramuros Administration sa kanyang trabaho bilang tour guide at lalong di raw siya maaawat sa pagsusulong at pagsuporta sa Reproductive Health Bill. Sinikap kunin ng GMA News ang komento ng mayakda ng RH Bill 96 na si Albay Representative Edsa Lagman na taga-suporta rin ni Celdran, subalit di siya sumasagot sa aming mga text at tawag. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Kung naipit kayo sa ulan kanina, ayon po sa Pag-asa, sanhiyan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Partikular na ulanin ng Southern Luzon at Visayas. Karaniwan din daw na mainit sa umaga, pero biglang bubuhos ang ulan pagsapit ng hapon o gabi. Kaya paalala ng Pag-asa, ugaliing magdala ng payong at iba pang panangga sa ulan. Magtatatlong buwan na mula nang magkaroon ng gas leak sa West Tower Condominium sa Makati, pero hanggang ngayon, inireklamo pa rin ng mga nanira sa lugar ang masangsang na amoy. Nakatutok si Micaela Papa. July 12 natuklasan ng oil leak kasabay ng pagbaha sa basement ng West Tower Condominium sa Makati. 286 drums na pinaghalong gasolina, diesel, langis at tubig ang nakuha mula sa basement 4 ng gusali. Hanggang ngayon, tuloy pa rin daw ang pagtagas ng langis na nakapupuno ng 10 drum kada araw. Kaya ang mga nasa katabing barangay Bangkal, hindi na raw makayanan ang amoy ng langis sa kanilang drainage system na lumalakas pa raw kapag umuulan. Pag bumaha siya, talagang langis siya. Nagdudulot na rin daw ito ng problema para sa kanilang kalusugan. Oo, yung mga bata ginaubo. Apo ko lang ginrasi sa dito. Yung iba, masakit na yung tiyan. Pag gano'n, pag naamoy yun. Patuloy ang investigasyon ng nabuong task force sa pamumuno ng local government. Kahit nagsagawa na ng ground-penetrating radar test ang First Philippine Industrial Corporation, hindi pa rin daw matukoy ang sanhi ng pagtagas. Sasangguni pa raw sa ibang ahensya. Kabilang dito ang National Institute for Geological Sciences ng UP, Philippine Institute for Pure and Applied Chemistry at iba pang ahensya ng gobyerno. Micaela Papa, Nakatutok, 24 Oras. Hinamon ng weteng whistleblower na si Richard Garcia, sina Archbishop Emeritus Oscar Cruz at Sandra Cam na patunayan ang kanilang akusasyong bayaran siya. Sinabi ito ni Cruz at Cam matapos ibunyag ni Garcia na isang elected official ang nasa likod ng mga expose ni Cruz. Gusto raw kasing solohin ng naturang opisyal ang weteng operation sa bansa. Hamon ni Garcia, pangalanan ni Cruz at Cam kung sino ang nagbayad sa kanya. Siya nga lang daw ang nagpalutang kay Cam na hindi naman daw talaga bagwoman ng weteng. Sila lang daw ni Wilfredo Boy Mayor ang unang nagbunyag ng pagkakasangkot sa weteng ng ilang government officials, kabilang si dating Pampanga Representative Mikey Arroyo. Napatay sa pamaril noong Pebrero si Boy Mayor. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Babala po sa mga mahilig sa social networking sites, lalo na yung mga kabataan, huwag agad magtitiwala sa inyong mga makikilala dahil baka matulad kayo sa isang dalagitang nakita na lang mga hubad niya litrato sa internet. Si Ian Cruz, Naka-Alerto, 24. Sa MTV Station 8, tumulog ang 18 anyos na dalagang inatago natin sa pangalang Joy. Hindi niya raw sukat akalaing ang pag-a-add niya bilang Facebook friend sa isang lalaking hindi niya kilala ay magdadala sa kanya sa kapahamakan dahil anya sa peking profile picture sa Facebook at pakilalang anak mayaman. Nakuha raw ng lalaki ang loob ni Joy at kanyang cellphone number. Nakuha niyo po yung tiwala ko kasi nga po good looking, syempre isang impact yun sa girls na parang okay to. Tsaka yung pagsasalita niya po kasi talagang convincing na parang lahat po ng sinasabi niya is parang totoo. Sa pag-iimbestiga ng Manila Police, napadalamang nag-request daw ang lalaki ng mga hubad na larawan ni Joy at pinagbigyan naman ang dalaga. Pero nang magbanta ang lalaking ipopost sa mga larawan sa Facebook, kung di makikipagtalik sa kanya si Joy, ay tumanggi na ang babae. Ipinost niya sa Facebook ang mga larawan. Nakatag pa ang mga kaklase ni Joy sa pamamagitan ng isang entrapment operation na dahil sa Vanessa, Maynila, ang 23 anyos na waiter na si Justin Padilla. Pagamat inamin niya sa Facebook na hinahanap si Joy, mariin naman niya itinangging siya ang nag-upload ng mga larawan. Ito'y kahit nanindigan si Joy na kay Justin lang siya nagpadala ng mga ganitong litrato. In-upload mo ba yung mga picture sa Facebook? Hindi. Hindi ikaw yun? Kinasuhan namin sa ngayon, yung bagong batas natin, yung sa voyeurism. Pagamat gagamit pa raw ng Facebook, ay aral na nakuha si Joy. Ano nangyari? Hindi sa lahat ng tao
pwedeng ibigay ang tiwala mo. May mga tao pa rin palang kahit anong bait mo sa kanila, kahit anong gawin mo, nagagawa ka pa rin bastusin, nagagawa ka pa rin ilugmok sa kahihiyan. Ian Cruz Narerto, 24. Wagi ang isang kababayan nating kickboxer sa isang kickboxing tournament sa Dubai. Tinalo ng Pilipinong si Steve Grandesa ang kalabang taga-Ghana via unanimous decision sa katatapos lamang na World Kickboxing Federation K1 nitong Biyernes. Siya raw ang kauna-nahang Pinoy na nagwagi sa kompetisyon. Ang mga litrato ay ipinadala ni Youth Cooper Marco Ruales. Balita naman dito sa Pilipinas, nakuna ni na Youth Coopers Emmanuel Aguilar at Dennis Gonzales na nasusunog ang bahay na ito sa Dagupan, Pangasinan. Sa kanilang video, makikitang tumatagos na sa bubong ng bahay ang apoy. Bukod sa mga bumbero, tumulong din ang mga residente sa pag-apula ng apoy. Nangamba naman si Youth Cooper Oliver Cruz para sa mga motoristang dumaraan sa kalsadang ito malapit sa LRT Anona Station sa Quezon City. Wala kasi itong tamang takip na posibleng pagmula ng disgrasya. Inireklamo naman ng ilang residente sa SSS Village sa Marikina ang hindi pa tapos na sidewalk sa lugar. Hindi raw makikita ng mga naglalakad at ng mga motorista ang butas na bahagi ng sidewalk. Ang maletratong yan ay ipinadala ni Youth Cooper Ogie Belido. Kayo po pwede pa rin magpadala ng mga video o letrato ng mahalagang balita, mag-log on sa www.uscoop.tv. At para magpadala ng text o MMS, i-text ng scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Susunod! Pambansang kamao Manny Pacquiao dumalo sa Family Sports Festival ng AFP. Version ng Pinay International singer na si Charisse ng kantang Listen, nauusan ng original version ni Beyonce sa US Billboard Hot 100. At Ogie Alcacid, dahilan nga ba ng pag-iyak ni Regine Velasquez sa Party Pilipinas? Alamin dito sa 24 Oras. Wala munang training ngayon ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Dumalo ang kongresista at Army Reservist sa Family Sports Festival ng AFP. Nakatutok si Jamie Santos. Break muna si pambansang kamao at Sarangani Representative Manny Pacquiao sa kanyang training ngayong araw. Pinaunlakan niya ang imbitasyong maging speaker sa taunang Cavalier Family Sports Festival ng Armed Forces of the Philippines dahil maliban sa isa siyang Army Reservist, pare-pareho rin daw silang mga taga-AFP na mahilig sa sports. More than aspiring to win and outdo the other teams of the other companies, we sports buffs aspire to outdo ourselves. Each time we strive to be better than who we were and what we can do before. Dahil sa tawag ng tungkulin, madalas hindi nakakasama ng mga sundalong kanilang pamilya. Kaya naman sabi ni Pacman, magandang paraan ng Sports Fest para sa banding. The best teammates that we can have with us today, our dear families, and your fellow Cavaliers catching up for the lost times. Binigyan ng AFP si Pacman ng isang plaque at cord jacket. May 7 A ang jacket na sumisimbolo ng kanyang 7 panalo. Maging 8 na kaya ang mga A na ito pagkatapos ng laban ni Pacman kay Antonio Margarito. Maraming salamat sa lahat ng mga kababayan ko. Sana lagi nila akong suportahan, especially this coming fight on November 13. Para po sa ating lahat po ang karangalan na to. Matapos makapagbigay ng mensahe, agad na bumalik si Pacman sa Baguio para makapaganda sa training na bukas. Jamie Santos, nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Bilang pagkondena sa sinapit ng volunteer nurse sa Maguindanao na biktima ng gang rape, isang linggo magsusuot ng itim na armband ang mga nurse na miyembro ng Philippine Nurses Association. Sisimulan nila ito bukas ayon kay PNA President Dr. Barcelo o Teresita Barcelo. Bukod dito, magsasagawa rin sila ng iba't ibang aktibidad tulad ng Walk for Justice. Nakatakda ring bisitahin ni Dr. Barcelo ang biktimang itinago sa pangalang Florence sa Maguindanao upang personal na ibigay ang tulong pinansyal na nalikom ng grupo. Nagbukas na rin sila ng bank account para sa sino mang gustong magbigay ng tulong. 4 ang sugatan matapos mabangga ng isang kotse ang sinasakyan nilang jeep sa Commonwealth Avenue, Quezon City.
Sa tindi ng banggaan, tumagilid sa gitna ng kalsadang jeep. Wasak naman ang unahan ng bahagi ng kotse. Walang natamong sugat ang mga driver ng dalawang sasakyan. Ayon sa investigasyon, mabilis daw ang takbo ng kotse. Nakainom rin daw ang driver nito. Naharap siya ngayon sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Sugatan ng isang babae matapos makatakas mula sa isang lalaking nanakit sa kanya sa loob ng UP Diliman Campus. Kwento ng biktima, sinunggaban daw siya na lalaki, tinakpan ng bibig at kinalkad sa kalye kaninang hating gabi. Inuntog pa raw ang kanyang ulo sa asfalto. Nagsisigaw ang biktima na agad tinulungan ng mga dumarang estudyante. Agad na aresto ang lalaki. Paliwanag ng sospek, itatanong lang daw sana niya sa babae kung saan pumunta ang mga nakasalubong na lalaki na umano'y kumuha ng kanyang pera. Naharap siya ngayon sa kasong grave coercion. Talaga namang inabangan ang paglabas si Cherry sa pilot episode ng Glee Season 2. Ang version nga niya ng kantang Listen, nag-debut sa number 38 sa Billboard Hot 100. Nalampasan pa niya ang original version nito ni Beyonce na nag-number 61 sa Billboard charts nang unang lumabas ito noong 2007. Ang version naman ni Cherise at Lea Michele ng Lady Gaga original na Telephone nasa top 23. Ang parehong kantang kinover ni Cherise sa Glee ay pasok din sa top 20 ng Billboard Digital Songs chart. Regine Velasquez, bakit kaya naluha habang kumakanta sa Party Pilipinas? Tutukan yan mamaya. Ngayong gabi, itinakda ang victory bonfire ng Ateneo de Manila University matapos muling mag-champion sa katatapos na season ng UAAP Men's Basketball. At nakatutok doon live si Mark Zambrano. Kakatapos lang ng misa ng pasasalamat ng Ateneo community para sa kanilang tagumpay sa UAAP. Isinagawa ang misa sa loob ng Henry Lee Irwin Theater na dinaluhan ng mga Ateneo faithful. Mala fiesta naman ang atmosphere pagkatapos. May food stalls, tindahan ng memorabilia at syempre ang bonfire na sisindihan maya-maya lang. Full force ang players at coaching staff. Si Ryan Buenafe, ang player na nagpakitang gila sa fourth quarter ng last game, di pa rin makapaniwala sa performance ng buong team. Ngayon, hindi lang si Michael Jordan yung merong the shot. Ikaw meron na. Nagkarat na sa internet, pare. Talaga? Ikaw, kumalat na sa internet. The shot, Ryan Buenafe. Hindi ko na-experience. Ano pakaramdam mo nung nirelease mo yung 3-point shot na yun harap-harapan? Yung makuha ko yung bola yun. Gusto ko talaga makuha yung last shot na yun kasi inisip ko lang, sabi ko, pag na-shoot ko to, mag-champion kami. We played well when we had to. I mean, we really peaked at the right time. We were a good defensive team the entire year, but our defense really stepped up in the playoffs. Thank you very much. It really helps us a great deal to go to the games and know that we always have our supporters out there cheering us on, whether we win or lose. And we'll continue to work hard, particularly on the defensive end, to try to continue to bring winning teams. Thank you. Maya-maya lang inaasahang mas darami pa ang taong pupunta dito sa Victory Bonfire. Kaya pinapayuhan ng mga motorista na wag munang dumaan o iwasan ang Katipunan Avenue dahil posibleng masikip ang magiging trapiko dito. Pia? Maraming salamat, Mark Zambrano. Susunod, minaltrato manong OFW sa Saudi Arabia, ikinwento ang sinapit sa amo. Isang Chinese national sa Maynila arestado matapos magwala at paputukan ang mga bomberong rumisponde sa sumbong sa sunog. Dancing flight attendants, patok nga ba sa mga pasahero? At fun run laban sa breast cancer, nilahukan ng libo-libong runners. Tutok lang dito sa 24 oras. OFW ang nagrereklamong pinagmalupitan umano sila ng mga amo. Nakatutok si Mark Salazar. May black eye at tad-tad na mga sugat at pasa sa mga braso si Juanita Palma na umuwi galing Saudi Arabia. Pinagmalupitan daw siya ng babaeng amo. Nagsimula raw ang pananakit nang minsang maubos ang kanilang inimbak na tubig. Sabi niya, kasi raw malakas daw akong gumamit. Una, sinabunutan niya ako. Hinila-hila. Sabi ko sa kanya, huwag mo akong sasaktan, madam, kasi hindi kasali sa kontrata ko ang pananakit. Ilang beses din daw siyang pinagbanta ang pupugutan. Meron din ako mga personal na gamit na sinira ko ng amo kong babae at saka kinuha niya. Sa
halip na 1,500 rial o 17,000 pesos na buwan ng sweldong nakasaad sa kontrata, 800 rial o 9,000 pesos lang daw ang kanyang natanggap. Sa kabila nito na natili pa rin siya sa poder ng amo. Nagulat na lang siya ng isang araw ay sabihin sa kanya ng among dadalhin na raw siya sa ibang employer. Pero ang nangyari, iniwan daw siya sa isang travel agency para ibalik sa Pilipinas. 2 taon dapat mananatili sa Saudi si Aling Juanita pero matapos ang 4 na buwan, balik Pinas na siya. Naging emosyonal naman ang ina ni Aling Juanita sa sinapit ng anak. Sabi ko nga, siguro kung kaharap ko ang Panginoon Diyos, lumuhod na ako at nagmakaawa na ibalik sa akin ang anak ko. Malagim din ang naging karanasan ng isa pang OFW sa Malaysia na si Genevieve Humawan, tubong makilala North Cotabato. Ayon sa inang si Norma, umiiyak daw nang tumawag sa kanyang anak nitong Setyembre. Minamaltrato raw kasi ng amo. Dumulog ang kanyang ina sa GMA News para manawagan sa gobyernong iligtas ang kanyang anak. Humingi sana ako ng tulong para makauwi siya. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Ayon sa DFA, sakaling mapatunayan ang pananakit umano sa OFW mula sa Saudi, maghahain daw sila ng kaso laban sa employer. Makikipag-ugnay naman sila sa Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur, Malaysia. Aga naman daw nilang pauuwiin sa Pilipinas ang OFW kapag napatunayang binubugbog siya ng amo. Samantala, libo-libo kasama ang ilang Kapuso Stars at Cancer Survivors ang lumahok sa isang fun walk and run event kontra breast cancer. Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Ang pagpapaalala sa publiko tungkol sa usaping ito, sinusulong ng Kapuso Star na si Isa Calzado. I already had a stepmom who was diagnosed with breast cancer. So when I lost her, sakto, they made me part of the Kiss Goodbye to Breast Cancer campaign. And then I lost other people pa. Again, recently, this year to breast cancer again. So it's really personal, if you know, as personal as it can get. Kung dati statement po ang pangunahing aktibidad sa Avon Step Out Against Breast Cancer, ngayong taon may 5K run na rin ito. We added the run event so that we could have more people joining in the event in support of the breast cancer cause. We want to be able to create awareness, reach out to women and make them aware that really for you to be more aware about your body. Media partner ang Kapuso Network sa Avon Step Out Against Breast Cancer na nilahukan na mahigit 20,000 sa Mall of Asia grounds kanina umaga. Ang unang hirit barkada na sina Arnold Clavio, Susan Enrique, Suzy Abrera, Lynn Ching, Pierre Cangel, Lavan Yuver, Rhea Santos at Luan D nanguna sa pag-cheer sa mga kalahok. Ang mga Kapuso Stars sa sina Rocco Nasino, Ira Bermudez, Raisa Sinon, Bella Padilla, Chino Hortaleza at Prince Stefan ay kasama rin. Maging si 2005 Miss International Precious Lara Kigaman, Miss Universe 4th runner-up Maria Venus Ra at US Ambassador to Manila Harry Thomas, nagbahagi rin ng oras bilang suporta sa kampanya. Mapupunta sa breast cancer research and awareness campaigns ang pondong nakalap sa run. Mahalaga raw ito dahil ayon sa datos ng Avon Philippines, breast cancer ang nananatiling top killer ng mga kababaihan sa bansa. Para malaman ng ibang tao na yung breast cancer kasi pwedeng ma-prevent pag early stage eh. So ito yung isang purpose din to make people aware that breast cancer can be prevented at an early stage. Kasi noon hindi pa natin masyado yung information regarding sa cancer, di ba? Parang sabi ko, katapusan na ba ang buhay ko? Ganon. Tapos paano na yung pamilya ko? Iiwan ko ba ng ganitong sitwasyon? Ibaliliit pa sila. Parang hindi ko kayang tanggapin. Hindi porket walang gamot, hindi ito maaaring iwasan o ma-detect na maaga. Ang importante lang, alam ng tao, ng mga babae especially, kung paano ito maaagapan at hindi na magkahumantong pa doon sa parang talagang malala na yung sakit. Be healthy, exercise, yung pagkain, yun nga sinasabi kanina, diba? You are what you eat. Siyempre yung kinakain mo, nakaka-apekto yung sa kabuuan ng katawan mo. Isa lang ang buhay. Pag nawala yan, wala na. Bye-bye na sa buhay, diba? Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Isang Chinese national sa Tondo, Maynila ang arestado matapos magwala at magpaputok ng baril sa ilang bomberong rumesponde sa sumbong nasunog. Nakatutok si Ruth Cabal live mula sa Maynila. Jiggy, dinala na nga dito sa NPD headquarters ang isang Chinese national na nagwala at nagpaputok ng baril sa kanyang tinitirahang condominium unit sa Tondo.
Isang sunog ang unang nai-report sa Empire Plaza Tower. Galing daw ito sa condo unit ng isang Chinese national na si Henry Tan Xia. Pagresponde ng mga bombero sa 19th floor ng building, putok ng baril ang sumalubong sa kanila. Masalubong sila na allegedly na 3 putok. So na-threaten sila, bumaba sila. The issue come from the alleged na away mag-asawa. No? Na kung saan na-irita itong suspect natin. Na kung saan nagawa niyang allegedly na masunog yung mattress, a portion of it, na nakakall ng attention from the outside. Bukod sa mga rumesponding tauhan ng MPD Station 2, may mga dumating din daw na ahente ng NBI matapos silang tawagan ng isang kaanak ni Xia. Noong 2009 kasi na-rescue si Xia ng NBI matapos makidnap at hinga ng 20 million pesos na ransom. Nakulong naman ang mga kidnapper at nililitis ang kaso. Kanina nadatnan daw ng mga taga-NBI si Xia na nagwawala. It took us some time para ma-convince siya para mag-die down. Kasi galit na galit siya eh. Galit na galit siya kanina. So, hindi namin alam kung ano yung dahilan nung kanyang kinagagalit. So, ang purpose lang namin talaga is to pacify him and to convince him to surrender peacefully. Inabot raw ng 1 oras bago napakalma si Xia. Humingi naman ng paumanhin si Xia sa nangyari. Paliwanag ni Xia, nag-away daw kasi sila ng misis niya. Kinabahan lang daw siya at nagulat nang biglang dumating ang mga bombero kaya siya nagpaputok. Ang nasa isip daw niya kasi ay baka makidnap na naman siya. Ayaw naman sabihan ni Xia kung bakit may usok na nagmula sa kanilang condo unit. Takot ako baka makikilap sa akin ulit. Yun lang. Nalilibyos. Pero nagsisisi ho kayo dun sa nangyari na hindi niyo naman po sinasadya. Oo, nalilibyos. Nasisi. Nahingi ako ng sorry ng tao. Okay. Ano po bang Sige, ayon doon sa mga nakausap natin sa MPD, ang posible daw na kasong isang palaban kay Xia ay alarm and scandal at violation ng gun ban. Sige? Maraming salamat, Ruth Cabal. Marami man ang naliw sa bagong pakulo ng Cebu Pacific na dancing flight attendants, may ilan pa rin mas gusto ang normal na pagdedemo ng safety instructions sa mga eroplano. Nakatutok si Victoria Tulad. Kahit hit sa internet ang dancing flight attendants ng Cebu Pacific, hindi lahat ng pasahero ay naaaliw. Safety instructions daw kasi ang dinademo ng mga flight attendant, kaya dapat di raw ito ay dinadaan sa indak. Hindi disente yung pinapakita nila sa mga customer. Dapat mask. Kasi pangit naman tingnan yun. Ayon sa Cebu Pacific, layon daw ipakita ng dancing flight attendants na ang kanilang airline ay isang fun airline. Sa pagsasayaw, nakukuha nila yung attention ng mga tao doon. Nitong Huwebes lang ginawa ng Cebu Pacific ang safety demo dance. May mga positibong feedback naman daw silang nakuha. It's definitely eye-catching, tapos funny. So yung attention ng mga tao nandun sa nagde-demo. I think it's a good idea. I think it helps people pay attention to it since most people don't. I think it's a great idea, especially if the chicks are hot. Pinag-aaralan pa ng Cebu Pacific kung itutuloy-tuloy ang ganitong gimmick. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Susunod. Suriin ang maligtas na laruan na magandang ipangregalo ngayong Pasko. At songbird Regine Velasquez, bakit umiyak sa Party Pilipinas? Alamin dito sa 24 oras. In your hand. Habang nagpe-perform kasama ang kanyang fiancé na si Ogie Alcacid sa Party Pilipinas kanina. Bakit kaya? Makiksika tayo kay Aubrey Carampel. Inawit ng Asia Songbird ang kantang Finally habang sinasabayan sa piano ng kanyang husband-to-be na si Ogie Alcacid. Ang kanta ay tungkol sa isang babaeng sa wakas ay natagpuan ng lalaking kanyang mamahalin. Pagtayo at paglapit ni Regine kay Ogie, bigla na lang siyang naluha. Sa nalalapit na pag-iisang dibdib ni na Ogie at Regine, di raw maiwasang makarelate sa kanta ang Asia Songbird. Pero kahit na umiiyak, tinapos pa rin ni Regine ang song number.
sabi niya sa akin, kanta raw niya yun sa akin. So, siguro na-touch lang siya dun sa kanta. Wala namang, hindi naman kami nag-aaway. Na-touch lang yun. You know how sometimes when you sing a song and then the lyrics just really truly applies to you, then you will really identify with that song. Kasama kaya ang kantang ito sa kanilang wedding? Yeah, why not? I'll probably play it for her and she'll sing, maybe. Pinag-usapan din sa Skin episode ng Party Pilipinas ang ilang sexy production number. Sina Bianca King, Ira Bermudez at Rochelle Pangilinan naligo. Nag-duet naman for the second time sa Party Pilipinas si Elmo at ang yumaong amang si Francis M. Bukas ang birthday ng master rapper. Tribute for him again. Birthday niya tomorrow and I hope na lagi niyo pa rin siya naaalala. Aubrey Carampel updated sa Showbiz Happenings. That's it for Sunday's Dose of Chika Minute. Have a great week ahead, mga kapuso. Ako po si Luan B. Pia, Jiggy. Salamat, Luan. Ngayon pong marami na rin namimili ng mga ipangreregalong laruan sa Pasko. May paalala po ang Eco Waste Coalition. Tiyaking ligtas lalo na sa mga chikiting ang mga bibilhing laruan. Narito ang ilang tips sa pagtutok ni Rida Reyes. Matapos ipag-utos ng kumpanyang Matera ang pagbawi sa merkado ng laruang Fisher-Price Ocean Wonders Kick and Crawl Aquarium dahil sa natuklasang posibleng choking hazard ng ilang bahagi nito sa mga bata, ang grupong Eco Waste Coalition hindi pa rin mapanatag. Nagkalat pa rin daw kasi sa mga pamilihan ang ilang laruang posibleng magdala ng panganib. Baka maipanregalo pa raw ang mga ito sa Pasko. Minsan hindi naman sila nakikinig. Minsan that's the least of their problem yung ganyan. Basta titingnan nila, ay ito mura, maganda. Magugustuhan ito ng anak ko. Number one nga yung cost. Pero kung meron namang mga makaka-affect na mas malaking magagastos natin kapag nag-aksidente. Ayon ng Eco Waste Coalition, iwasan ang mga laruang plastics na gawa sa PVC. Hinahaluan kasi ito ng talis, isang nakalalasong kemikal. Delikado rin daw mga laruang may malalakas na amoy ng pintura o pandikit. Maaari raw kasi magtaglay ang mga ito ng mga kemikal na lead at cadmium. Yung phthalate, it's very toxic. It affects the reproductive system, pati liver and kidneys mo will be affected. Ang lead naman, nagpapababa ng IQ yan ng mga bata. Kung hindi sigurado sa mga bibilhin laruan, may iba naman daw alternatibong panregalo sa mga bata. So, ang isa pang good toys are books. Yung mga musical toys katulad nung mga tambourines, yung xylophones, yung metal and metal and wood. Ang mga mamimili naman, kanya-kanyang paraan para matiyak na ligtas ang binibiling laruang pambata. Dapat educational din, oo. So we're looking at parang interactive na mga toys. Maging maingat sa pagbili. Siyempre, pipiliin mo yung para sa health ng anak mo. Oo, hindi basta bibili lang. Preferable yung magagamit nila, yung mga ganun. Oo. Like what? Like damit or gamit sa school, mga ganun. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas na 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. At 83 araw na lang, Pasko na. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si PR Carhel. Ako po si Jiggy Manica, dito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.